Travels with Blessed and Vincent. I put the new 4Gs on the G. I trap into the bloody bottoms is underneath. Cause all my niggas got it out the street. I keep 100 racks inside my jeans. I remember hitting them all with the whole team. Now niggas can't answer calls cause I'm balling. I was waking up getting racks in the morning. I was broke now. Hi guys! Yes, we are back! Nakapag-edit na din ng video after ilang months. So, papakita ko sa inyo yung gala namin sa Taiwan last April 2024. So, this is our very first international trip with my friends. Kaya, super excited kami dito. And syempre, pinag-ipunan talaga namin ito magbabarkada. So, first, magpa-convert muna ng USD kay Vincent. So, kinuha lang namin yung pera namin para ma-convert namin pagdating ng Taiwan Airport. So, we were heading to Manila kasi na-change ng AirAsia yung flight namin na supposedly dapat direct flight. So, we need to go to Terminal 2, then free shuttle to Terminal 3, which is libre nga naman. Then, kumain muna kami while waiting for our layover. I think around 6 hours ata yung layover namin. So, we need to stay sa airport, unfortunately. So, yun na nga. Yung iba naman natulog, yung iba is naglalaro ng Mobile Legends. Kung kahit ano-ano lang ginagawa namin, pampalipas ng oras. Hanggang dumating na yung time na umaga na and then boarding time na. It was a good thing kasi magkakatabi lang kami sa plane. Tag 3 packs and then yung katabi ko naman ay si 30 tsaka si Vincent. Tapos yung katabi naman ni Raddy ay si Ed pala. So, that's it. And then now we are at Taiwan. Touchdown. Yes, join us as we venture through Taiwan's dynamic blend of tradition and modernity. First time namin mag-Taiwan. So, use our promo code TRAVELS with BB Klook for discounts kung gusto nyong bumili ng SIM card sa Klook. And super convenient kasi nasa airport na siya. And make sure to register 1 to 7 days before your Taiwan arrival dun sa Taiwan Lucky Land nila. Kasi may mga pa-promo and pwede kayong makakuha ng mga freebies. So, here we go, our first day itinerary. Kung gusto nyo pala ng copy ng itinerary namin, you can message me para send ko yung PDF sa inyo. Alright, so first, nagpunta kami sa Glorietta Outlet. Sabi nila, it's one of the most super murang bilihan. Yun na nga, mga outlets. And tingin-tingin lang din kami sa buy window shopping kung anong pwede namin mabili na feel namin mas mura compared sa Pinas. So, ayun, nag-lunch kami and then bumalik kami sa window shopping. And then, yung gumawa pala ng itinerary namin ay si Raddy. Shout out to Raddy. So, thank you. And after nun, parang separate ways lang din pala kami to save our time kasi need din namin pumunta na sa Airbnb after nito. And then, sa Glorietta Outlet din, may mismong travel tax so you could get the travel tax doon. I mean, tax refund pala, sorry. Sa mga binili mong stuff doon sa Glorietta Outlet. And then we were heading to the Airbnb na this time. Train lang kami papuntang Airbnb. And then, pagkababa ng train station, diretso na yung Ximending Station. Super convenient, right? And then, naglakad lang kami. Siyempre, nag-Google Maps kami kung saan yung Airbnb. Kasi nga, first time na namin dito, except kay Ed. And then, ayun, pedestrian lane. Then, I just messaged the Airbnb na dito na kami para at least meet niya kami halfway. Super ganda ng Airbnb namin, guys. Papakita ko sa inyo. And, of course, you could try to message them. Para siyang, 11,284, yun na nga, per night. Then, para kang nasa Pinoy Big Brother. And then, yung host ay si Happy. Pero, alam ko yung nag-meet up sa amin, hindi si Happy eh. Pero, super bait din, accommodating. And then, they were able to provide the rooms before we get to stay yung first time namin. And then, sa Airbnb, you could pay twice. Yun na nga, separate bills. So, 55,000, more or less yung nabayaran namin. Dinivide lang din namin for 8 packs. So, medyo, of course, nakamura din kami.
Master bedroom sila, Ed. Tapos kami ni Fatty yung magkatabi. Ayan. So, first night, we're heading to Raohe Night Market. May mga, ano din pala ako, guide kung ano yung mga pwedeng kainin doon, yung mga best sellers nila. At least alam nyo kung ano yung mga pupuntahan mo. Katulad ng mga yung crispy milk donut, yung iba't ibang milk teas nila na masasarap, or kahit yung large fried chicken. So, eto na nga yung must try. Screenshot nyo na lang. Alright? So, yeah, may pa-picture din si Raddy. Si Raddy lahat nag-prepare ng mga itinerary details namin. So, first we tried their black pepper buns. Pagkapasok mo talaga sa night market, ito yung masasalubong mo. So, ang haba ng pila, of course, na-curious kami. So, bumili na din kami. So, it looks okay naman. Parang siopaw. Siopaw-ish. Pero masarap. Di ko alam paano mag-describe ng mga lasa. Kasi for me, pag-usapang pagkain, masarap talaga siya. Isa lang yung binili namin ni Vincent para tikim-tikim lang. Kasi alam namin, it's a long way to go. Kasi mahabang night market nga ito. Tapos dito is, nag-separate ways lang kami magbabarkada. Kasi nga may ibang gustong itayo yung ito, yung ganyan. Ito naman yung tanghulo. Diba sikat to sa Pinas? Ito naman yung parang potato ball. Sabi nila, recommended yung plum powder yung nailalagay. Favorite to ni Raddy. And then, ito naman yung mga iba't ibang mga food na gusto nyo i-try. Mga street food nila. May pa-squid. Then, may mga cheese sticks. At yun na nga, mga leaf fish. Fish yan na. Yung parang tempura. Sausage ang lalaki. And iba't ibang food. And of course, hindi mawawala yung crepe ni Vincent, di ba? Always may room tayo for desserts. Medyo mahal nga lang to. Tapos yung nilagay niya lang is parang, di ko alam ang tawag dyan, pero wala siyang ice cream. We were expecting something na may ice cream. Anyway, so kita nyo naman na dami naming tinatry na pagkain, iba't ibang pagkain. And share lang din kami para makapagtipid. And then, ayun na nga, uwi na kami. Instead of Grab, nag-Grab pala kami papuntang night market. Nag-train na kami this time para mas makatipid. Maglakad-lakad muna kami bago makatulog. And then, here, back na din sa Ximending. Every bus station, pagkalabas talaga namin sa Ximending. And walking distance lang yung Airbnb namin sa Ximending station. So, at na yung mga nakain namin sa aming day 1. Dami, di ba? Ubus agad yung pera sa day 1 pala. Anyway, day 2 outfit check! So, here we go. Di kami nag-usap ng outfit, pero alam naman yung mga friends ko, pag usapang pictorial, always on the go yan sila. So, next, dumaan lang kami dito sa parang rainbow, yung sa Ximending nga ito. Pwede naman siya madaanan pa uwi, pero it was a good experience kasi walang tao by the time na pumunta kami. So, ginrab na lang din namin. After noon, nag-picture-picture and we were waiting for our tour guide. So, which is tour guide Tommy. Si Tommy, ang bait ni Tommy. We'll be having our Taichung tour here. And in-explain muna ni Tommy ano yung mga gagawin. Binigyan niya kami ng itong mga parang IDs na alam niyang part kami sa tour. And then nag-quick break lang kami sa 7-Eleven nila bago pumasok sa bus. Kasi nga parang mahaba-habang biyahe before sa first stop. And then, yun na nga, our first stop, before noon, may mga instructions muna si Tommy sa bus. Sinasabi niya yung mga rules and regulations or about sa Taichung tour, mga history, at iba't ibang mga tips and tricks din na pwede namin gawin habang nasa tour. And we were very excited kasi may pa-free milk tea daw siya. So, yun na nga, makikita din naman dito sa video yung free milk tea. And by the way guys, you could book this tour sa Klook, okay? And don't forget to use our promo code. Lalagay ko pa din sa description box para at least makatulong naman sa inyo. So we're heading here to Chunshong Tang. Yun na yung sinasabi kong free milk tea. So, diretso, ano siya, early lunch. So, brunch na nga. Kasi balit lang yung breakfast na kinain din namin sa 7-Eleven. So, ato na nga yung mga pagkain na in-order namin. And before niyan, may bibigay si Tommy sa inyo na parang paper na need nyo i-check para naman makita nyo kung, para maka-order naman kayo habang nasa bus pa kayo. Tapos pag nandito na kayo sa resto, ano lang, diretso ibibigay nyo na yung checklist. Tapos parang lutuin na nila kaagad. And then our next stop is sa Miyahara Eye Clinic. Ito yung may sign na 100 sa door.
And then, they are known here sa parang best ice cream sa pagkaalala ko. Di naman ako masyado nakikinig, pero nag-order kami ng ice cream. Pagpasok namin dito, super haba ng pila ng ice cream. So, ang ginawa namin is at least 2 muna sa amin nagpila. And then, yung iba naman, ito, nakapasok na sa loob. And then, picture-picture. Then, after ng yung mga nakapasok sa loob, sila naman yung pipila na naman sa ice cream. So, palitan lang. And then we decided na, sabi nga ni Tommy yung tour guide, na malaki yung ice cream nila. So, we decided na isang ice cream lang bibilhin. So, ayun na nga, it's our turn. So, ito na si Ed na nga yung pumila sa amin nung natawag na kami. And then, you could choose toppings. And then, yeah, pili-pili lang din kami. And then, yun na nga, ulitin ko, isa lang yung napili namin ice cream kasi nga malaki. And then, yung iba ko namang kasama is, di sila parang into sweets. So, yes, syempre naman, di may iwasang mag-photoshoot muna bago kainin yung ice cream. Share lang din. Ayaw sikit sa ubang tao. Yun, ito ang topping. Hindi nakita ang topping. Kana siya. So, ready. Ay, mga background kay Cone. Init! Picture first before eating. Langyo ba? Asa si Kuan? Oh, ginagawa na naman. Oh, pastor, go! More bit, ay! Ang santos! And this is our second to the last stop, yung Zhongshay Flower Market. Sorry if tama yung pag-pronounce ko. Anyway, this place is a must-visitor spot for flower enthusiasts. So, parang Sirao-ish vibe siya kung taga Cebu kayo. So, this vibrant market is really known for its stunning display of colorful flowers and mga picturesque landscape. So, yung mga ganitong kulay naman, yung favorite ni Fatty na color violet, di ko alam kung parang wala siya sa Cebu last time na punta ko sa Sirao. So, which I think is a good thing, good experience din sa binyahe namin dito. And ayun na nga, kanya-kanyang angulo, salitan lang kami ng magpipicture, and of course, para iba't ibang angle para isang posing lang. And then, I think, sina Vincent tsaka Kiefer nasa gilid lang kasi naiinitan sila. Parang, most likely yung mga andito sa na-notice ko, mga mamshies. Pero good experience din naman siya kasi nga wala nga to sa Cebu. And then, ayun, 1 hour lang yung parang binigay sa amin dito na time. And then, nung tinawag na kami ni Tommy, bumalik na agad kami. And then, dumiretso na after sa aming last stop, which is yung Gaomei Wetland. So, ito yung parang feels ko naman dito is parang pagod-good vibes, Ilocos Norte. Kasi may mga windmills siya. And maganda yung kasi may boardwalk din sila. Which hindi na kami nagpunta doon kasi inuna namin yung pagbili ng pasalubong. May pasalubong station din kasi dito sa gilid And then yung Gaomei Wetland daw, it's siya. It's on the south of the mouth of the Gia River. The Gia River. Hindi ko alam if tama yung pagka-pronounce. Pero yun yung naalala ko yung sinabi ni Tommy. So while waiting, kami naman ni Raddy tsaka Ed, bumili kami ng pasalubong. So sila pati yung nagpunta sa boardwalk. And then, I think around 1 hour din yung binigay sa amin dito. And then, ito na nga yung Yufang Food. Ito yung yung murang bilihan ng mga pasalubong station. Tapat lang siya kung saan kami naglalakad kanina. Saka tapat din na may windmill. So, ito yung mga prices around 150. And then, iba't ibang variety naman. And then, after noon, umuwi lang kami. And then, dumiretso kami sa aming Shimindeng night market. Sa amin talaga, no? Kasi malapit lang siya sa aming Airbnb. So, ito yung mga must try din. Lalapag ko lang din. And then, of course, natry namin yung Xingfutang milk tea, yung crispy milk donut nila, yung Hot Star large fried chicken. Papakita ko sa inyo yung picture. And then, itong isa, hindi namin siya nasulat, pero yung Xiaolong Bao, ang haba ng pila ng papunta namin dito. Of course, tinay na agad namin. Just, 6 kasi siya. So, 6 naman kami during this time kasi humiwalay sila Raddy tsaka Ed. So, nag-share lang din kami. And if alam nyo guys, mura din yung mga sapatos para dito sa Taiwan, lalo na sa Ximending. So, yung iba sa amin, napabili talaga ng shoes kasi mura siya compared sa Pinas. And then, nag-grab food lang kami kasi hindi kami makadecide kung ano yung bibilhin for dinner. And then, gusto namin yung mga ganitong vibes. Yung parang pang PBB, yung Binor Big Brother. Yung naka-video ng kasi 30 yun, naka-ready.
para usap-usap lang habang kumakain. Hindi kasi namin to nagagawa sa Cebu, sa sobrang busy na mga schedule namin. Tapos, di naman kami lahat nakastay sa Cebu. Iba sa Mindanao, sa Leyte. So, ayun na nga. So, parang catching up na. Ito yung sinasabi kong fried chicken. Hot Star Large fried chicken. Super laki. And so, that's it. Sum up our Taiwan travel. So, may day 3 pa kami. So, hopefully, like and subscribe and use our promo code for Klook for more discounts. Lapag ko pa din sa description box. Thank you and thanks for watching. Like and subscribe for more videos. Bye-bye!